Hello mga kabibigo, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ng down and evidence. So naku po kabibig, pati si Roddy Baldwin nag-comment talaga sa gagawin ni Boying Rimulya kay VP Sara. Alam mo naman, ang first order ni Rimulya ay halugkatin at imbestigahan ulit ang confidential funds ni VP Sara. Mga tao, tumas ang kilay. Mas uunahin pa ni Rimulya ang confidential funds ni VP Sara kumpara itong flood control projects na mga kurakot na politiko. So ang mga tao, eventually, they judge na ay kaya pala pinili ni Bongbong Marcos bilang ombudsman kasi plano talaga nila na pabagsakin si Sara Duterte. Hahanap sila ng paraan para may grounds for impeachment kay VP Sara kasi pwede na silang mag-file by February 2026. Ground for impeachment ni VP Sara. Hindi naman nila pwedeng kasuhan si VP Sara kasi impeachable government officials si VP Sara. Pwede lang kasuhan after ng kanyang termino bilang vice presidente. Kaya ngayon kabibig, ang mga tao ay nag-react. Ano ba ang pinaka-importante? Si Sara o ang problema ng bansa na grabe ang korupsyon? Iba yata ang direksyon ni Boying Rimulya. Ito ba ay whisper ng inyong amo kung ano ang una at first order mong tratrabahuin? Takot na ba kayo kay VP Sara? So, People's Initiative, wala, wasak. Impeachment, anong sabi ng Korte Suprema? Unconstitutional, wasak. Tapos ngayon, Boying Rimulya, ombudsman, pumasok na. Ang problema, baka itong huling barahan nila ay wasak na wasak rin. Kasi ang mga tao nag-oobserba. Ang mga tao ay alam nila kung ano ang galawan ng gobyernong ito. Kaya sabi ni Roddy Baldwin, mga kabibig, bulaktatin daw ang confidential funds pero flood control na kurakot na almost trillion, wala na. So, alam nyo na sino ugat na salot. Roddy Baldwin, may mga hokos-pokos ka ba dyan? May mga nararamdaman ka bang mga pangitain na alam mo kung sino ang ugat ng salot? Kasi, sabi na iba, baka alam ni Roddy Baldwin kung sino ang ugat na salot. Kasi naprepredict niya ang posibleng may lindol, may bagyo, may sunog. Maprepredict kaya ni Roddy Baldwin kung sino ang ugat na salot? Naku, Roddy Baldwin ha, umeksena ka naman sa politika. May karapatan naman si Roddy Baldwin kasi taxpayer din doon si Roddy Baldwin. Ito ang sabi ng mga netizen. Ito na. Hindi pa nga nag-take oath si VP Sara agad ang uunahin. Kaya pala ang lakas na loob na siya pala ang ilalagay sa ombudsman. Ito pa. Ikulang mo na please. Huwag mo yung kulamin si Boying Rimulya. Well, kung yun ang gustong gawin ni Boying Rimulya, let him be. Kasi trabaho din niya yun. At least naman lang, kung baluktatin ni Boying Rimulya ang confidential funds ni VP Sara at malaman niya na wala talagang dapat imbestigahan, it will eventually, all these things will stop. At malinis ang pangalan ni VP Sara. VP Sara nga sabi nga, sige ituloy yung impeachment, hindi naman ako takot nakahanda naman ako Hindi ba kabibi? Ito pa. Let's go for people power. Tatago na nila sa Zaldico kasi malaking isda yon. Baka makanta niya, sino talaga ang toong kurakot? Ito pa. Alam na Duterte na naman ididiin ito. Just people power is waving talaga. Obvious naman na nasa administrasyon yan. Kung matino kang leader, susugpuin mo mga pangpagulo sa bansa mo. Kaso kaisa naman ng mga magnanakaw. Kaya mga kababayan, maging mapagmasid. Huwag na tayong magpapaloko from Madel Tagli. Only in the Philippines, we cannot control the forces of the nature. Pero we can control the kurakot na politiko. Yun na nga parang ito yung gustong iparating ni Roddy Baldwin. Bulaktatin ang confidential funds. Ang Pangulo may confidential funds. Kumusta ba?
nagamit ba ng husto? According to COA ba? Na nag-follow at may mga resibong isinumite? Kaysa, i-dead mo na lang yung flood control projects. Naku. Kaya pala, sabi dito, Ombudsman to review funds misuse complaints against Sara Duterte. Balik na naman tayo sa number 1 spot. Yun ang sabi ni Boy. Actually, those reports are already with the Ombudsman, sabi ni Boying. We'll open them, study them, and question those who are currently in charge, as well as those who had the duty to handle the cases before we arrive. Pero yung kaso mo, Boying, ni Senator Amy Marcos, anong mangyayari doon? Basura? Iba basura? Yung pinadidisbar si Boying Rimulya, anong mangyayari doon? Basura lahat ng kaso ni Boying kasi siya ng ombudsman? Hala ka mga kabibig. So yun, well, ganun talaga mga kabibig. Yun ang gusto at plano ni Boying Rimulya, wala tayong magagawa. 'Di ba? So, the operation against VP Sara has resumed. Totoo. And let's watch this video kung tama ba itong sinasabi ni Mike Operario. Ano ang iyong mungkahi? Nag-umpisa muli ang operasyon laban kay VP Sara ilang oras matapos ma-appoint si Rimulya bilang ombudsman. Akala ng tao ba, ang sabi ni Rimulya, okay, ako na ngayon ang ombudsman, uunahin natin ang flood control. Ay, si Sara pala ang unahin niya. Watch this video ha. Okay, ito na. At naganap na nga ang sinasabi nating napipintong pag-upo ni Boying Rimulya. At like clockwork, hindi sila nagsayang ng panahon. Ikinasa na agad ang operasyon laban kay Sara Duterte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin ang mga consequences nitong pagkakaupo ngayon ni Boying Rimulya bilang ombudsman ng Pilipinas. Halos oras lamang ang pagitan pagkatapos na maitalaga si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman ay sinibak agad sa pwesto ang dating head ng security ni Sara Duterte na si Colonel Raymond Dante Lachica at kasama na rin ang kanyang deputy commander na si Dennis Nolasco. Allegedly, bakit sila tinanggal? Yung kanilang involvement doon sa kaso ng plunder na i-file, hulaan nyo kung saan. Sa Office of the Ombudsman. At sino ang nagrekomenda ng filing na ito? Ito ay rekomendasyon ng House of Representatives na nag-iimbestiga di umano noon ng impeachment laban kay Sara Duterte. Aksidente ba lahat ito? Yung timing ba nito, yung kaganapan na ito, yung pagkaka-appoint kay Boying Rimulya, yung pagtatanggal ng security group ni Sara Duterte, lahat ba to ay aksidente? I don't think so. Sa ganito pong klase ng high-stakes politics, nothing is coincidental. Everything is deliberate, everything is planned. Nagmamadali ngayon sila na isakatuparan na kaagad ang mga plano nila. Sinabi ko na sa inyo, there is a plan why Boying Rimulya was placed there as the ombudsman. The number 1 target is Sara Duterte. And they're putting these plans into motion right now. Kaya mapapasabak ng husto dito ang legal team ni Sara Duterte. But judging from the history of this administration, I think there is hope na lahat ng plano nila ay papalpak. This administration has been known for monumental failures. Tatandaan nyo, ang first failure nila, isang taon pagkatapos na manalo in 2023, ikinasa nila yung PI. Yung PI nila, ang People's Initiative, that blew up in their faces because bagamat itinatanggi nila ng itinatanggi ito sa investigasyon sa Senado, malinaw na lumabas na it was the House of Representatives through Speaker Romualdez who was behind it all. At nung hindi umubra ito, nag-switch naman sila ng strategiya.
and that is to go after Sara Duterte because kung hindi may papatupad yung pag-i-extend ng termino ni Bongbong, ang kailangan nila ngayon ay i-prevent si Sara Duterte na siya naman ang papalit kay Bongbong. At the only way they can do that is that to have her replaced. So they operated on Sara Duterte in a magnitude na kapareho ng pag-ooperate noon ng Liberal Party laban kay Jejomar Binay nung bago maghalalan noong 2016 na kung saan dati ay nangunguna si Binay sa survey, so he became the target of this character assassination. At nagtagumpay naman because bumulusok ang popularidad ni Binay, but out came Rodrigo Duterte. And that was totally unexpected. It came out of left field, ika nga. At hindi inasahan ito ng administration. At itong administration na to tried to do the same. At first, they filed an impeachment case against Sara Duterte. And then later on, they took away si Digong, si President Digong, dinala sa Hague, hoping that it will weaken the opposition. But again, it failed. It did exactly the opposite. Kabaliktaran ang nangyari. Nagalit ang mga mamamayan at ang mga hindi nagsipanalo, yung mga kandidato ng palasyo. At yung kanilang impeachment kay Sara Duterte, pumalpak din. Dahil wala na nga silang bilang sa Senado, and even though they tried their best, napigilan naman sila ng Supreme Court from continuing with this haphazard and politically, seriously, and unconstitutionally prepared complaint. So it failed again. At ngayon, nabubunyag na itong mga flood control, mga katiwalian, and gawa na naman sila ng panibagong taktika para naman iligaw na naman yung mga taong bayan sa kung ano talaga ang nangyayari. I'm so disappointed with the national media right now, the mainstream media, that pinapanood ko yung mga balita, even Rappler. And Rappler came up with a report, pero ang nire-report nila ay yung panahon ni Rodrigo Duterte at yung mga kontrata ng mga diskaya. Sinasabi na dito kumita ng pera, maraming kontrata yung mga diskaya sa panahon ni Duterte, pero wala silang sinasabi na kung merong mga proyekto dyan na ghost projects or mga substandard na projects or na-reject na mga project. At sa matter of fact, yung mga rejected projects sa mga diskaya, naging dahilan ng pagkakasuspende ng isa sa mga kumpanya niyan. Pero napakarami kasi nilang kumpanya. At even ang Pink, ang Dilaw, lahat sila ang naratibo, Duterte, Duterte. It's all about 2016 up to 2022. Nobody's talking about 2022 up to 2025. Kayong lahat ng baha ay naririto na. Sa panahon na ito ng 2022-2025, ghost projects, substandard projects, billions and billions of pesos of kickback. Pero walang silang pinag-uusapan kundi ang mga Duterte. This is an orchestrated plan. The entire machinery of government is working against the Dutertes, including the media. At yan ang napakahirap dito sa sitwasyon ng ating bansa ngayon kasi pati ang mga institusyon ng hudikatura na dapat ay kasama dito ang Office of the Ombudsman ngayon, nakikita natin, gagamitin na rin ito sa pamumulitika, hindi sa paghahanap ng katarungan o ng katotohanan. Hanggang saan babalikatin ni Juan de la Cruz ang ganitong klase ng injustice sa ating lipunan? Parang ang buong gobyerno ay nag-ooperate upang labanan ang mga mamamayan at proteksyonan ang interes ng mga magnanakaw dito sa ating bayan. Meron po tayong magagawa, pero limitado ang ating kapangyarihan. Subalit ang maliliit na mga taong kagaya natin, pag pinagsama-sama mo at pinagbuklod-buklod, ang tinig natin ay magiging mas malakas sa tinig nila. Kaya lagi ko yung in-encourage, lagi kayong mag-engage, lagi kayong mag-participate.
At lagi kayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. O, napanood nyo na. Diba? May point din ang vlogger na yon. O, ito ang sabi ni Jason Saha. Para doon sa ayaw tumigil na pabagsakin ang vice presidente ng bansa at sinasabing kakasuhan ng ombudsman, lalo ngayong na-appointed na si Boying Rimulya, may payo sa inyo si retired Supreme Court Justice at retired Ombudsman Samuel Martires. Ang sabi ni Samuel Martires, hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Hintayin nyo na lang na hindi na siya vice president. Problema, sa kakahintayin nyo, sa kakahanap nyo ng kaso para kay VP Sara, pati saliin ni VP Sara, parang titingnan daw ni Boying Rimulya, baka pagising nyo, presidente na si VP Sara. Uy! So maghintay tayo mga kabibig sa 2028. Ano ba ang daming posibleng maging laro nito mga kabibig. Ang dami talaga. Katunayan lang na walang kwenta at walang alam ang bagong ombudsman. Parang amo niya, palaging hindi alam ang mga sinasabi. Marunong lang mag-bend the law. Hay Pilipinas, bakit ang hirap mong mahalin? Mula na namuno itong si BBM, puro sarswela na lang ang kaganapan. Puro kapalpakan lang ang alam gawin. Bakit kaya di na lang mag-resign? Puro corruption lang ang alam nilang achievement. From Emily Alcantara Vicente. Gusto nilang gawin yung tulad ng ginawa nila kay VP Binay dati, nasisiraan sa media. Yan kasi ang playbook nila. Yung lang mali calculation nila kay VP Sara. Kaya instead na masira siya, mas lalo pa siyang lumalakas. Kaya sisilipin ang salin. Kung may makitang mali, pero malabo na talaga, mga congressman at senator, alam nila na malakas nilang contender si VP Sara sa 2028. Playing safe na mga iyan, yan ang realidad sa politika ng Pilipinas. Kung bubulok-taktin ang salin ni VP Sara, lahat ng politiko. Sabi ng iba, people power na. Uy! So maghintay tayo kabibiga sa mga latest trending news. Ay nako, ang gulo ng Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya. Parang wala yatang ginawa ang presidente. Parang okay lang. Bahala kayo dyan. Basta kami mayaman. Basta kami masarap ang kinakain namin. Basta kayo magtrabaho, kayo magbayad kayo ng tax. Bahala kayo magtrabaho, kayo magbudbud kayo magtrabaho. Basta kami masarap ang pagkain namin. Basta kami may security card ako. Basta happy ka ko. May lamang pera ang bulsa namin. Parang yun ang mga iniisip nila, no? Pero tayo, mga ordinary Pilipino, nagtatrabaho 24/7, kung pwede mag-overtime pa, hirap na talaga. Pero wala tayong magagawa. Meron, mga kabibig. Iparinig natin ang ating boses. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.